Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matinding pagsubok, pagtataksil ng sariling dugo at isang lihim na alyansa na magpapabago sa takbo ng buhay ng isang simpleng manggagawa. Paano kung ang mismong mga magulang na nagbigay sa iyo ng buhay ang siyang kumuha ng iyong mga pangarap dahil lamang sa tingin nila ay mababa ang iyong estado? At paano kung ang isang hindi inaasahang pagtatagpo sa isang natatanging matanda ang maging susi sa isang pagbabalik na yayanig sa buong industriya? Isang pagbabalik na hindi mo inaasahan dahil ang bilyonaryong ito ay may mas malalim pa palang dahilan kung bakit niya tinutulungan ang ating bida. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng lungsod ng Mandaluyong, kung saan nagtataasan ng mga modernong gusali, isang binata ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng simento. Siya si Kobe, 25 taong gulang. Pawisan, marami ang suot na bota at may mga paltos ang kamay. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, si Kobe ay isang nagtapos ng kursong architecture na may pinakamataas na parangal. Ang problema, ipinagkait sa kanya ng pagkakataon ang magandang simula dahil sa isang matinding hidwaan sa kanyang pamilya. Konti na lang. Pagkatapos ng shift na ito, makakapag-aral pa ako para sa licensure exam. Hindi habang buhay ganitong katayuan ko. May plano ko. May mga iginuhit akong blueprint na magbabago sa pananaw ng mga tao sa pagpapatayo ng bahay. Tatapos din ako rito. Sabi ni Kobe sa kanyang sarili. Habang nagpupunas ng pawis si Kobe, isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng gate ng construction site. Bumaba mula rito ang isang lalaking may katandaan na ngunit bakas ang labis na otoridad sa muka. Si Bernard, ang ama ni Kobe. Kasama ang kanyang asawa na si Elizabeth na balot ng mga mamahaling alahas. Sila ang may-ari ng Apex Builders, isa sa mga sikat ngunit kuripot na kumpanya sa bansa. Bernard, tingnan mo nga ang lugar na ito. Puno ng alikabok. At tingnan mo ang anak mo. Mukhang basahan. Pse, nakakahiya kung may makakita sa atin dito mula sa altalipunan. Kobe, lumapit ka rito. Huwag mo kaming patingayain sa gitna ng initan. Mabilis na lumapit si Kobe. Hawak ang kanyang lumang helmet. Umaasa ang kanyang puso na baka sa pagkakataong ito, lumambot na ang puso ng kanyang mga magulang. Baka narito sila para batiin siya o tulungan sa kanyang lisensya. Ngunit nagkamali siya. Ma, napadalaw po kayo rito sa Mandaluyong Project. May kailangan po ba kayo? Kamusta po ang opisina? Huwag mo ako matawag-tawag na Papa, Kobe. Matagal na nating tinapos ang ugnayan na yan. Narito kami para sa isang formalidad. Ibinenta na namin ang lumang lupaing iniwan ng lolo mo sa probinsya. Ang lupang alam kong pinaplano mo na tayuan ng sarili mong architectural firm. At isa pa, narito ang mga dokumento. Permahan mo ito. Isang pagpapatunay na wala kang kinalaman o karapatan sa anumang ari-arian ng pamilya natin ngayon at sa inaharap pa. Ano pa? Pero pa, ari-arian ni lolo yun. Yun lang ang tanging bagay na inspirasyon ko para magpatuloy sa pagguhit. Bakit nyo ginagawa ito sa akin? Anak nyo ako. Nag-architect naman ako tulad ng gusto ninyo. Pinili ko lang na hindi sumang-ayon sa mga illegal na shortcut ng kumpanya ninyo. Kaya nyo ako pinalayas. Anak? Ang isang tunay na anak ng mga elite ay hindi nagiging hamak na construction worker lang. Matigas ang ulo mo, Kobe. Gusto mo lang sustainable, eco-friendly na pamamaraan na nagpapamahal lang sa gastos ng kumpanya. Negosyo ang hawak namin, hindi charity. Dahil ayaw mong sumunod sa amin, bagay lang sa iyong dumi.
Permahan mo yan para tuluyan ka na naming maitakwil sa aming buhay at pangalan. Masakit at parang sinaksak ng libu-libong karayom ang dibdib ni Kobe. Ang sarili niyang mga magulang ay itinatakwil siya dahil lamang sa prinsipyo niya na gumawa ng ligtas, matibay at makakalikasang mga gusali. Isang bagay na tinatawag ng kanyang mga magulang na aksaya sa pera. Dahil sa galit at labis na pagkabigo, kinuha ni Kobe ang panulat at mabilis na pinirmahan ang papel. Ayan, permadong lahat. Isaksak niyo sa baga niyong yaman ninyo. Pero tandaan niyo ang araw na ito, Bernard, Elizabeth. Isang araw, ang pangalang itinapon niyo ay siyang hahanapin ng buong mundo. At sa araw na iyon, hindi niyo na ako maabot kahit lumuhod pa kayo. Ambisyoso. Mananatili kang nasa ilalim ng araw habang kami ay nasa loob ng naka-aircon na penthouse. Umalis na tayo, Elizabeth. Walang silbi ang taong iyan. Humarurot ang sasakyan ng mga magulang ni Kobe. Iniwan siyang nakatayo sa alikabok ng Mandaluyong. Napaupo si Kobe sa isang tabi. Hawak ang kanyang sketchpad na puno ng mga pangarap na disenyo. Ramdam niya ang kawalan ng pag-asa. Mukhang panghabang buhay na nga lang siyang magiging tagahalo ng simento. Ngunit hindi alam ni Kobe na sa hindi kalayuan, sa loob ng isang simpleng lumang sasakyan na nakaparada sa tapat din ng site, may isang matandang kanina pa nakatitig sa kanya. Ang matandang ito ay may hawak na mamahaling baston na gawa sa rare mahogany at may suot na simpleng polo, ngunit ang relo sa kanyang kamay ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Siya si Don Edward, isang misteryosong bilyonaryo na kilala sa mundo ng real estate bilang The Ghost Investor. Dahil hindi siya nagpapakita sa media, ngunit siya ang may-ari ng pinakamalalaking lupain sa bansa. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Don Edward habang pinapanood ang determinasyon sa mga mata ng binata. Siya nga ang batang binabanggit sa akin ng universidad. May prinsipyo, may talento, at may matinding apoy sa puso. Ang mga magulang niya ay mga hangal. Hindi nila alam na ang itinapon nilang bato ay ang pinakamahalagang hiyas na wawasak sa kanilang kaharian. Lumapit ka sa kanya. Sabihin mo, may gustong kumausap sa kanya na magbibigay ng bagong buhay sa kanyang mga iginuhit. Utos ni Don Edward sa driver. Napatingin si Kobe sa lalaking lumapit sa kanya. Noong una ay nag-alinlangan siya. Ngunit nang ituro ng driver ang matandang si Don Edward na dahan-dahang bumababa ng sasakyan gamit ang kanyang baston, ay naramdaman ni Kobe ang isang kakaibang enerhiya. Isang enerhiya na tila nagsasabing ito na ang kanyang pagkakataon. Dito na kaya magsisimula ang kanyang paggiganti at pagbabalik? O ito ay simula ng isang mas malaking laro na kung saan siya ay gagamitin lamang muli? Ang hindi alam ni Kobe, si Don Eduardo ay may isang malalim at madilim na lihim na nakakabit din sa nakaraan ng kanyang ama na si Bernard. Ano kaya ang lihim na ito? Dinala ng driver si Kobe sa isang eksklusibong silid kung saan naghihintay si Don Edward. Lito at kabado ang binata. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang sketchpad, habang ang kanyang suot ay may bahid pa ng putik at simento mula sa trabaho. Ngunit sa halip na madiri, isang malalim na tingin ng paghanga ang ipinukol ng matandang bilyonaryo sa kanya. Maupo ka, Kobe. Huwag ka mailang sa dumi ng iyong kasuotan. Para sa akin, ang putik sa iyong kamay ay katibayan ng isang taong marunong magsimula sa ibaba. Mas marangal iyan kaysa sa mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit madumi naman ang budhe. Salamat po, sir. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam kung bakit niyo ako pinatawag. Sino po ba kayo? At paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ako si Edward. Sa mundo ng negosyo, tinatawag nila akong The Ghost Investor. Hindi mo ako makikita sa mga balita o sa mga party ng mga mayayaman. Ngunit hawak ko ang mga lupang kinatitirikan ng ilan sa mga pinakamalalaking proyekto sa bansa.
Nalaman ko tungkol sa iyo dahil sa iyong professor sa universidad. Sinabi niya sa akin na may isang natatanging mag-aaral na nagdisenyo ng isang sistema kung saan ang mga gusali ay kaya makagawa ng sarili nitong enerhiya at tubig nang hindi nakakasira sa kalikasan. Isang henyo na piniling maging laborer dahil sa kanyang prinsipyo. Wala na po ang mga disenyong iyon, Don Edward. Kinuha na ng mga magulang ko ang uling pag-asa ko. Ibinenta nilang lupaing iniwan sa akin ni Lolo. Ang lupang pangarap kong pagtayuan ng kauna-unahang eco-friendly firm ko. Itinakwil na nila ako ng tuluyan para lang protektahan ang maduming sistema ng kanilang kumpanya. Alam ko. At iyan ang dahilan kung bakit ako narito, Kobe. Ang Apex Builders na pag-aari ng ama mong si Bernard ay itinayo sa ibabaw ng mga nakaw na ideya. Marahil ay hindi mo alam ang kwento. Ngunit 30 taon na ang nakakaraan. Ang ama mo ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang unang architectural firm na itinayo ko. Ninakaw niya ang aking mga blueprint. Ginamit ang mga shortcut na walang pakialam sa kaligtasan ng publiko. At siniraan ako sa industriya. Kaya nang makita kita kanina at marinig ang mga salitang binitawan mo sa kanya, alam kong dumating na ang tamang panahon. Nagulat si Kobe sa narinig. Hindi niya akalain na ang kanyang ama ay may mas malalim pa palang atraso sa matandang bilyonaryo. Dito unti-unting pumasok ang kakaibang twist. Hindi lang basta pagiganti ang nais ni Don Edward. Nais niyang baguhin ang buong mukha ng arkitektura sa bansa gamit ang talento ni Kobe upang patunayan na ang katapatan at makabagong siyensya ang tunay na mananaig. Mayroon akong malawak na lupain sa gitna mismo ng Mandaluyong Business District. Isang strategic na lokasyon. Nakatapat mismo ng pinakamalaking itatayong subdivision at commercial center ng Apex Builders. Kobe, bibigyan kita ng walang limitasyong pondo. Bibigyan kita ng pinakamagagandang kagamitan, mga tauhan, at proteksyon ng batas. Ngunit sa isang kondisyon, magtatrabaho ka sa ilalim ng isang lihim na pagkakakilanlan. Walang dapat makalam na ikaw ang architect sa likod ng proyektong ito hanggang sa araw ng grand launching. Gagawin nating tanyag ang iyong mga green design at dahan-dahan nating kukunin ang lahat ng kliyente ng iyong ama. Isang lihim na arkitek? Isang anino na wawasak sa Apex Builders gamit ang malinis at tamang paraan? Tinatanggap ko po ang alok nyo, Don Edward. Gagawin kong lahat para hindi kayo mabigo. Patutunayan ko sa kanila na ang arkitekturang may puso para sa kalikasan at tao ang siyang luluhuran ng lahat. Magaling. Mula sa araw na ito, hindi ka na si Kobe na isang construction worker. Ikaw na si Architect E, ang misteryosong designer ng Aegis Grand Tower. Narito ang paunang tseke para sa iyong pagbabago. Ayusin mo ang iyong sarili. Bumili ka ng mga tamang kasuotan at maghanda ka. Bukas na bukas, magsisimula ng digmaan ng mga blueprint. Lumabas si Kobe sa hotel na may ibang-iba ng aura. Hawak niya ang tseke na naglalaman ng halagang hindi niya kailanman napanaginipan habang naghahalo ng simento. Agad siyang nagtungo sa mga pamilihan, nagpagupit at bumili ng mga kasuotang angkop sa isang modernong sikat na arkitek. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, muling nabuhay ang dugong maharlika sa kanyang mga ugat. Habang nangyayari ito, sa marangyang opisina ng Apex Builders sa Mandaluyong, abala sina Bernard at Elizabeth sa pakikipag-usap sa kanilang mga kliyente. Kampante sila na wala nang ahadlang sa kanilang korupsyon at pagtitipid sa mga materyales dahil napaalis na nila ang kanilang anak na maprinsipyo. Bernard, usap-usapan sa labas na may isang malaking investor ang bumili ng bakanting lote sa tapat ng itatayo nating bagong commercial plaza. Sabi nila, isang higanting proyekto raw ang itatayo roon at ang arkitekto ay isang misteryosong henyo na tinatawag na Architect E. Kinakabahan ako. Baka makuha nilang atensyon ng mga mayayamang buyers natin.
Huwag ka mag-alala, Elizabeth. Walang sino man ang kayang pumantay sa impluwensya ng Apex Builders sa Mandaluyong. Sino ba ang architect ina yan? Isang baguhan na nagtatago sa likod ng bansag. Sigurado ako, sa oras na ilabas natin ang ating mga murang presyo, sa atin pa rin lalapit ang mga tao. Walang puwang ang mga idealistikong arkitekto sa totoong mundo ng negosyo. Napakayabang ng tugon ni Bernard. Hindi niya alam na ang tinatawag nilang arkitek ay ang mismong anak na itinapon at minaliit nila sa construction site. Samantala, makalipas ang 2 linggo. Lihim na pumasok si Kobe sa isang napakalaki at modernong architectural studio na ipinagkaloob sa kanya ni Don Edward. Sa gitna ng silid, nakalatag ang isang napakalaking digital drafting table. Hawak ang stylus pen. Sinimula ni Kobe ang pagguhit. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng paltos dahil sa simyento ay gumagalaw ng may pambihirang bilis at talino. Ikinakabit niya ang mga solar panels na mistulang mga dahon ng halaman, mga water filtration system na gumagamit ng natural na ulan, at mga materyales na mas matibay pa sa bakal ngunit eco-friendly. Habang nagdedesenyo si Kobe, dahan-dahang lumapit si Don Edward sa kanyang likuran. Tinitingnan ang dambuhalang blueprint ng Aegis Green Tower. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak na isang lumang litrato ang matanda. Isang litrato kung saan kasama niya ang isang babaeng kamukhang-kamukha ng yumaong ina ng ama ni Kobe. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa matanda. Ano nga ba ang tunay na koneksyon ni Don Edward sa pamilya ni Kobe? Pagiganti nga lang ba ang kanyang pakay kay Bernard o may mas malalim at personal na dahilan kung bakit si Kobe ang napili niyang tulungan? Makalipas ang ilang buwan ng puspusang pagtatrabaho sa dilim, dumating ang araw na babago sa kasaysayan ng real estate sa Mandaluyong. Gabi ng pre-launching at bidding para sa mga malalaking proyekto sa lungsod. Naroon ang lahat ng malalaking pangalan sa industriya. Kabilang na ang mayayabang na may-ari ng Apex Builders, sina Bernard at Elizabeth. Nakasuot sila ng pinakamagarang kasuotan. Kampante na ang kanilang ipinasang traditional at murang blueprint ang makakakuha ng kontrata mula sa mga dayuhang investor. Tingnan mo sila, Bernard. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Alam ng lahat ng Apex Builders ang makakakuha ng pinakamalaking share sa Mandaluyong Development Project ngayon. Walang sino man ang may kayang tumapat sa atin. Tama ka, Elizabeth. Balita ko, narito rin ang kinatawan ng misteryosong kumpanya na nagpapatayo sa tapat natin, ang Aegis Green Tower. Gusto kong makita kung gaano kababaw ang disenyo ng sinasabi nilang architect Sigurado ako, puro porma lang iyan at walang matatag na pundasyon. Habang nagtatawanan ang mag-asawa, biglang namatay ang mga ilaw sa buong hall. Umalingaw-ngaw ang isang seryoso ngunit modernong musika. Sa gitna ng dambuhalang screen sa entablado, nag-flash ang isang 3D digital walkthrough ng isang gusali na hindi pa kailanman nakikita sa buong Pilipinas. Ito ang Aegis Green Tower. Ang disenyo ay tila isang buhay na organismo. Ang mga pader ay may mga vertical gardens na kusang naglilinis ng hangin. Ang mga bintana ay gawa sa smart glass na nag-iipon ng solar energy. At mayroon itong natural cooling ventilation na hindi nangangailangan ng malalaking aircon. Ang buong bulwagan ay napatahimik. Lahat ay napatayo sa pagkamangha. Kabilang sina Bernard at Elizabeth na biglang nabitawan ang hawak na baso. Ang disenyong ito? Imposible. Ang ganitong uri ng istruktura. Nangangailangan ito ng napakamahal na teknolohiya at pambihirang talino sa structural engineering. Sinong gumawa nito? Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng convention hall. Pumasok ang isang lalaking may napakatikas na tindig. Nakasuot siya ng pasadyang slim fit navy blue suit. May mamahaling salamin at maayos ang gupit ng buhok.
Kasabay niya sa paglakad ang dambuhalang bilyonaryo na si Don Edward, na marahang tumutukod sa kanyang mahogani na baston bilang tanda ng kanyang suporta. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Kobe, na kilala na ngayon ng lahat bilang si Architect E. Hindi siya agad nakilala ng kanyang mga magulang dahil sa laki ng kanyang itinaba, sa kislap ng kanyang balat na wala ng bakas ng construction site, at sa nag-aalab na kumpiyansa sa kanyang mga mata. Magandang gabi sa inyong lahat. Ipinapakilala ko sa inyo ang utak sa likod ng makabagong arkitektura ng bansa. Ang nag-iisang head architect ng Aegis Green Enterprise, si Architect E. Nagpalakpakan ang mga dayuhang investor. Agad silang lumapit kay Kobe para makipagkamay at mag-alok ng kontrata. Si Kobe naman ay sumasagot sa wikang Ingles ng may buong talino at profesionalismo. Ipinapaliwanag kung paano makakatipid ng 70% sa kuryente at tubig ang kanyang gusali habang nananatiling mas matatag laban sa malalakas na lindol kumpara sa mga tradisyonal na gusali ng Apex Builders. Habang abala si Kobe, dahan-dahang lumapit sina Bernard at Elizabeth. Nang masipat nilang mabuti ang mukha ng binata, tuluyan silang napatulala. Ang mukhang matagal nilang hinamak, ang mukha ng anak na itinapon nila sa putikan ng Mandaluyong, ay ang mukha ngayon ng pinakasikat na arkitekto sa bansa. Bernard, tingnan mo siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Kobe ang lalaking yan. Paano ang isang hamak na laborer ay naging kasosyo ng ghost investor? Kobe, anong kalokohan ito? Bakit ka narito sa ganitong uri ng pagtitipon? At anong arkitek ang pinagsasabi mo? Ninakaw mo ba mga disenyong iyan sa kumpanya ko? Lumingon si Kobe ng dahan-dahan. Walang galit sa kanyang muka, kundi isang malamig at mapaglarong ngiti na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ng kanyang ama. Magandang gabi, Ginoong Bernard at Ginang Elizabeth. Mukhang nagkakamali kayo ng kinakausap. Ako si Architect E. At kung tungkol sa pagnanakaw ng disenyong usapan, sa pagkakaalam ko, ang Apex Builders ang may mahabang kasaysayan ng pagnanakaw ng blueprint mula sa mga totoong henyo, 30 taon na ang nakakaraan. Ang mga gawa ko ay orihinal, may puso at may lisensya. Bagay na hinding-hindi nyo maunawaan dahil lang alam nyo lang ay magtipid sa semento para lumaki ang bulsa ninyo. Lapastangan ka! Kami pa rin ang mga magulang mo. Wala kang karapatang magsalita sa amin ng ganyan sa harap na maraming tao. Pinalayas ka namin dahil matigas ang ulo mo. At nakalimutan nyo na ba? May pinirmahan akong dokumento sa Mandaluyong construction site. Itinakwil nyo na ako bilang anak. At itinakwil ko na rin kayo bilang mga magulang ko. Kaya wag nyo akong makobi-kobi ngayon. Sa gabing ito, opisyal nang nakuha ng Aegis Green Enterprise ang lahat ng foreign investor na dati ihawak ninyo. Ang kaharian ninyo ay dahan-dahan nang nagigiba. Hindi makasagot ang mag-asawa. Sa isang iglap, naramdaman ni na Bernard at Elizabeth ang bigat ng kanilang maling desisyon. Ang mga investors na inaasahan nilang magpapasok ng bilyong-bilyong piso sa Apex Builders ay unti-unti nang lumilipat sa panig ni Kobe. Ngunit habang nagtatalo sila, lumapit si Don Edward hawak ang kanyang baston. Tinitigan niya si Bernard ng may malalim na kahulugan. Doon ay nagwika ang matanda ng isang bagay na nagdala ng bagong takot sa puso ng ama ni Kobe. Bernard, matagal kong hinintay ang araw na ito. Ang pagbabalik ng hustisya. Ang akala mo ba ay natapos ang lahat noong nakawin mo ang aking kumpanya? Hindi mo alam. Ang dugong dumadaloy sa anak mong si Kobe ay may mas malalim na koneksyon sa akin kaysa sa iyo. At kapag nalaman niya ang buong katotohanan, hindi lang kumpanya mo ang mawawala sa iyo, kundi pati ang natitira mong dignidad. Dahil sa sinabi ni Don Eduardo, namilog ang mga mata ni Bernard sa takot. Anong katotohanan ang tinutukoy ni Don Eduardo?
Ano ang lihim na koneksyon ng matandang bilyonaryo sa pamilya ni Kobe na hindi alam ng lahat? Habang si Kobe naman ay naiwang nagtataka sa mga narinig. Ramdam niya na ang kanyang pagbabalik ay hindi lang pala basta pagiganti sa kanyang karera, kundi simula ng pagbubukas ng isang madilim na sekreto ng nakaraan. Pagkatapos ng matagumpay na pre-launching, hindi maalis sa isipan ni Kobe ang mga huling salitang binitawan ni Don Edward sa kanyang ama na si Bernard. Ang misteryo sa likod ng malalim na tingin ng matanda at ang lumang litratong hawak nito ay patuloy na nag-iiwan ng malaking tanong sa kanyang isipan. Habang nakatanaw sa nagniningning ng mga ilaw ng Mandaluyong, nilapitan siya ng matandang bilyonaryo. Don Edward, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong ninyo. Dahil sa inyo, nagawa kong harapin ang mga taong umapak sa pagkatao ko. Pero hindi ko po magawang magdiwang ng buo. Ano po bang ibig niyong sabihin kanina? Anong malalim na koneksyon ang mayroon ako sa inyo na siyang ikinatatakot ni Bernard? Alam kong darating ang oras na itatanong mo ito, Kobe. At sa tingin ko, narito na tayo sa dulo ng laro kaya dapat mo nang malaman ang katotohanan. Ang babaeng nasa litratong ito, siya si Angela. Ang yumaong tunay mong lola sa ama. Si Lola Angela? Ang sabi po sa akin ni Bernard nung bata pa ako, maagang pumanaw si Lola dahil sa sakit at wala silang anumang yaman na naiwan kundi ang lumang lupa sa probinsya. Isang malaking kasinungalingan. Si Angela at ako, kami ang orihinal na magkasosyo sa unang architectural firm. 30 taon na ang nakakaraan. At higit sa lahat, kami ay nagmamahalan. Si Bernard ay anak ni Angela sa una nitong nakasama na pumanaw ng maaga. Noong ay tinatayo pa lang namin ang kumpanya, itinuring kong tunay na anak si Bernard. Binigyan ko siya ng edukasyon. Pinag-arkitek ko siya. At ipinagkatiwala ko sa kanya ang mga susing dokumento ng aking mga imbensyon sa eco-friendly structures. Napanganga si Kobe sa narinig. Isang napakalaking twist ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang harapan. Ngunit ang ama mo ay nabulag sa mabilis na pera. Noong magkasakit ng malubha si Angela, lihim na pinalitan ni Bernard ang mga perma sa titulo ng kumpanya at sa mga pattern ng aming mga disenyo. Ninakaw niya ang lahat habang ako'y abala sa pag-aalaga sa iyong lola sa ospital. Nang pumanaw si Angela, pinalabas ni Bernard na ako ang nagnakaw sa kumpanya at siniraan niya ako sa buong industriya kaya ako nagtago sa anino sa loob ng 3 dekada. Kaya Kobe, ang dugong arkitekto na nasa loob mo, ang talino mo sa sustainable design ay hindi mo nakuha kay Bernard. Nakuha mo yan sa lola mo at sa mga pangarap na binuo namin noon. Hindi ka lang basta isang tinulungang construction worker, Kobe. Ikaw ang karapat-dapat na tagapagmana ng lahat ng mayroon ako ngayon. Kaya po ba gano'n na lang ang paggabay niyo sa akin dahil nakikita niyo si Lola Angela sa mga disenyo ko? Kobe. Noong makita kita sa site sa Mandaluyong na itinatakwil ng sarili mong ama dahil sa pagtatanggol mo sa kalikasan at tamang paraan, nakita ko si Angela sa iyo. Ang Apex Builders ay tinayo sa kasalanan at nakaw na yaman. Panahon na para ibalik sa tunay na tagapagmana ang kahariang kinuha sa amin. Ang revelasyong ito ay lalong naggantimpala ng matinding lakas at determinasyon sa puso ni Kobe. Hindi na lang ito laban para sa kanyang sariling pangalan. Ito ay laban para sa hustisya ng kanyang yumaong lola at sa katapatan ng industriya. Samantala, sa isang madilim na sulok ng marangyang opisina ng Apex Builders, nagwawala si Bernard. Galit na galit niyang itinapon ang mga papeles sa kanyang lemesa habang si Elizabeth ay balisa na pabalik-balik sa paglalakad. Hindi maaari ito. Boy si Edward at ginagamit niyang sarili kong anak para pabagsakin ako. Kung alam ko lang na magiging banta sa akin ng Kobe na yan, sana ay mas maaga ko na siyang sinira. Bernard, anong gagawin natin?
Marami na sa mga subcontractor natin sa Mandaluyong project ang nag-uurong ng kontrata. Gusto nilang lumipat sa Aegis Green Tower dahil mas mura ang kuryente at mas ligtas sa baha ang disenyo ni Kobe. Kapag nagpatuloy ito, mababang karote ang kumpanya natin sa loob ng 2 buwan. Kung hindi natin sila madaan sa malinis na bidding, dadaanin natin sila sa madilim na paraan. Mayawak akong isang alas bago natin pinalaya si Kobe. Alam ko may mga kopya siya ng mga lumang draft ng disenyo ng Apex Builders sa kanyang lumang computer. Gagamitin ko ang aking mga koneksyon sa media. Kakasuhan natin si Architect E ng intellectual property theft o pagnanakaw ng disenyo. Palalabasin natin sa publiko ng Aegis Green Tower ay kopya lang ng susunod na proyekto ng Apex Builders. Sa oras na madungisan ang pangalan niya, babawiin ng mga investor ang pera nila kay Edward. Isang napakaruming plano mula sa isang desperadong ama. Kinabukasan, naging maugong sa mga balita sa telebisyon at social media ang akusasyon laban kay Architect E. Kumalat ang balita na ang sikat na misteryosong arkitekto ay isang magnanakaw ng idea mula sa Apex Builders. Nabahala ang ilang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit si Kobe ay nanatiling kalmado sa loob ng kanyang estudyo. Kobe, napanood mo ba ang balita? Masyadong madami maglaro ang iyong ama. Gusto mo bang gamitin ko ang aking mga abogado para patahimikin ang media? Wag po Don Edward. Hayaan natin silang magingay. Sa katunayan, iyan ang eksaktong hinihintay kong akbang mula sa kanila. Alam kong gagawin nila yan kaya bago ko inilabas ang blueprint ng Aegis Green Tower, niregister ko na ito sa International Green Architecture Registry at Patent Office sa Singapore. 1 taon nang nakakaraan gamit ang mga timestamp ng aking orihinal na gawa noong nasa kolehiyo pa ako. Ang mga draft na sinasabi ni Bernard na sa kanila ay may nakatagong digital watermark ng aking perma na hindi nila mabubura. Napakatalino ni Kobe. Ang akala ni na Bernard ay naunahan nila ang binata. Ngunit hindi nila alam na pumasok sila sa isang bitag na matagal nang inihanda ni Kobe. Isang bitag na tuluyang maglalantad sa korupsyon ng Apex Builders sa buong mundo sa darating na grand hearing ng korte sa Mandaluyong. Dumating ang araw ng formal na pagdinig sa kasong isinampa ng Apex Builders laban kay Architect E. Puno ng mga mamamahayag at mga interesadong mamamayan ang buong silid. Nakaupo sa kabilang panig ni na Bernard at Elizabeth ang kanilang mga mamahaling abogado. Mayayabang na nakangiti, tila nakasisiguro na sa kanilang panalo. Habang sa kabilang panig naman ay nakaupo si Kobe kasama si Don Edward na tahimik na nakahawak sa kanyang baston. Tingnan mo ang anak mo, Elizabeth. Masyadong kampante. Hindi niya alam na ang mga peking ebidensyang ipinasok ko sa media ay sapat na para sirain ang karera niya habang buhay. Tama ka, Bernard. Nararapat lang sa kanya yan matapos niya tayong iwanan at hiyain sa harap ng mga investor. Tumayo ang abogado ng Apex Builders at ipinakita sa screen ang mga lumang draft na nakuha nila sa lumang computer ni Kobe. Ipinalabas nila na ang Apex Builders ang unang nakaisip ng mga disenyo ng makakalikasang gusali at ninakaw lamang ito ni Kobe nang siya ay umalis sa kumpanya. Ngunit nang dumating ang pagkakataon para sa depensa, dahan-dahang tumayo si Kobe. Inayos niya ang kanyang salamin at isinaksak ang isang secure flash drive sa sistem ng korte. Kagalang-galang na hukom at sa lahat ng narito ngayon, ang mga disenyong ipinapakita ng Apex Builders ay tunay na galing sa aking lumang computer. Ngunit ang hindi nila alam, bawat blueprint na iginuwit ko ay may tinatawag na steganographic digital watermark. Ito ay isang nakatagong cryptographic code na nakabaon sa mismong pixels ng drawing na naglalaman ng aking buong pangalan, petsa, at oras kung kailan ko ito ginawa gamit ang aking personal na digital signature. Sa isang pindot ni Kobe, lumabas sa dambuhalang screen ang nakatagong watermark. Sa gitna ng bawat blueprint ng Apex Builders, malinaw na kumislap ang pangalang Kobe Araneta, original architect and patent holder.
Kasunod nito, ipinakita rin ni Kobe ang opisyal na sertipikasyon mula sa International Green Architecture Registry sa Singapore na may petsang mas maaga pa kaysa sa kahit anong dokumento ng Apex Builders. Hindi ako nagnakaw sa inyo, Ginoong Bernard. Kayo ang nagtangkang magnakaw ng gawa ko. Tulad ng pagnanakaw na ginawa ninyo sa aking Lola Angela at kay Don Edward 30 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng ebidensya nyo ay peke at gawa-gawa lamang para pagtakpan ng katotohanang nalulugi ng inyong kumpanya dahil sa inyong mga illegal na shortcut sa construction. Hindi makapagsalita ang abogado ng Apex Builders. Napasandal si Bernard sa kanyang upuan habang unti-unting namumutla si Elizabeth. Sa mismong araw na iyon, ibinasura ng hukom ang kaso laban kay Kobe. Hindi lang iyon. Dahil sa pagpapakita ng mga peking ebidensya at pagtatangkang manlinlang. Iniutos ng korte ang malalim na investigasyon sa lahat ng nakaraang proyekto ng Apex Builders sa Mandaluyong. Makalipas ang isang buwan, tuluyan ng gumuho ang kaharian ng mga mapang-aping magulang ni Kobe. Dahil sa mga lumabas na anomalya sa kanilang mga substandard na gusali, binawi ng gobyerno ang kanilang lisensya sa negosyo. Maraming investors ang nagdemanda sa kanila. Dahilan upang mabangkarote at mawalan ang lahat ng kanilang yaman at alahas. Sa kabilang banda, sumapit ang araw ng grand opening ng Aegis Green Tower sa Mandaluyong. Isang napakagandang pagtitipon na dinaluhan ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa at mga sikat na personalidad sa buong Asya. Sa harap ng dambuhalang eco-friendly na gusali, nakatayo si Kobe bilang ganap na sikat na head architect at CEO ng kumpanya. Sa kanyang tabi ay ang nakangiting si Don Edward, na bakas ng labis na kaligayahan at kapayapaan sa muka. Habang nagaganap ang selebrasyon, sa labas ng gate ng gusali, may 2 taong nakatayo sa gilid ng kalsada sa ilalim ng init ng araw. Sila ay sina Bernard at Elizabeth. Wala nang kanilang marangyang sasakyan. Wala na ang mga mamahaling alahas. Suot ang mga simpleng damit. Luwaan silang nakatingin sa kanilang anak na nasa tuktok ng tagumpay. Nagtangka silang lumapit sa mga guard para kausapin si Kobe. Umaasang re-respetuhin pa rin sila nito bilang magulang at bibigyan ng kahit kaunting tulong. Inabisuan ng gwardiya si Kobe sa intercom. Tiningnan sila ni Kobe mula sa glass window ng kanyang opisina. Nakita niya ang kanyang ama na dating napakayabang at ang kanyang ina na dati ay nandidiri sa putik ng construction worker na ngayon ay tila mga pulubi sa labas. Ngunit sa halip na magiganti ng marahas, kinausap ni Kobe ang gwardiya. Bigyan niyo sila ng sapat na pagkain at kaunting halaga para sa kanilang pamasahe pauwi sa probinsya. Sabihin niyo sa kanila, iyan ay tulong mula sa isang hamak na construction worker na itinapon nila noon. Ngunit sabihin niyo rin na ang pinto ng buhay ko ay permanenteng sarado na para sa kanila. Ang batas ng kalikasan at ng buhay ay patas. Kung ano ang iyong tinanim, siya mo ring aanihin. Nang matanggap ni Bernard at Elizabeth ang mensahe at ang tulong, tuluyan silang napaluwa sa tindi ng pagsisisi. Napagtanto nila na ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa nila sa kanilang buhay ay ang itakwil ang anak na may ginto palang puso at pambihirang talino. Mula sa araw na iyon, ang pangalang Architect E o Kobe ay naging simbolo ng katapatan, pag-asa at makabagong arkitektura na nagbibigay buhay sa kalikasan. Mula sa pagiging isang hamak na construction worker na may putik sa kamay, siya ay naging isang sikat na architect na nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa maduming paraan, kundi sa malinis na prinsipyo at tapat na puso. At dito po nagtatapos ang ating buong kwento ng pagbabalik at tagumpay ni Kobe. Isang kwentong nag-iiwan sa atin ng napakahalagang aral. Huwag na huwag nating mamaliitin ang isang tao dahil lamang sa kanyang kasalukuyang estado sa buhay, lalo na kung siya ay marangal na nagtatrabaho. Dahil ang gulong ng buhay ay patuloy na umiikot at ang Diyos ay palaging nakatingin sa mga taong may tapat na puso at prinsipyo.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta rito sa Tamokski TV. Huwag po sana nating kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang mga natatangi at kapanapanabik na kwento. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.